Start ko lang yung record, no? Shit, ang gandang, oh. Wait. So, we have here the beautiful Miss... Totoo naman eh. Si Miss Shari Nami Shai. Hello. So, I'm sure kilala na siyang lahat. So, we're just here to get down and personal with Miss Shai, no? Parang curious ako kasi you've been doing this for how long na? Like, 20... Nag-start ako 2020. 2020? Ah? So, parang 3 years pa lang pala. Pero parang ikaw na kasi yung naging face nung Grabe yung face. sa mainstream porn. Did you ever see yourself na you would be doing porn? Parang ano kasi ako eh. Nag-theater kasi ako before. Oh, hindi ko Kasi alam yun, nag-start. And gusto ko yung mga role na pa-sexy. Pero lagi akong hindi natatanggap dun sa role ng mga pa-sexy. Kahit madalas ako nag-audition. Dun sa role na yun, lagi napupunta sa akin iba, parang wholesome, ganyan. Tapos nun, sabi ko nga sa sarili ko, wait lang, naaano ako, na-mental block ako. Di ko alam kung ano yung... High school ba to or college? College na. College na. Oo. Like, nakapag-join ka na ba ng mga plays? And... Sa ano lang, nag-perform kami sa iba't ibang university. So, Before. parang part ka nung theater group ng Tapos, uni. ang Okay. favorite siguro na play is yung Vagina Monologue. Yun, din nag-start yun. So, parang sabi ko, mas na-appreciate ko yung mga ganong role. Mas na-appreciate ko yung self ko. And yung pagiging, babae, syempre. Yun. Tapos, nung after college na, hindi naman sa nagpapapansin ako sa ibang guy, pero parang mas gusto ko yung lagi ako napapansin ng mga. I mean, hindi siya... Mas gusto ko yung nare-romanticize ako. I see. Meron ka bang, dream role? Whether sa theater or sa showbiz? Like, na-fantasize mo na ba na mag-step in ka sa showbiz? Oo naman. Pero mas gusto ko yung mga role ngayon na dominant ako. Kontrabida, Mas gano'n? gusto ko or- yung mga CEO vibes, tapos yung mga secretary vibes, teacher vibes. Tapos, biglang naughty pala. Pagdating ng gabi, yung mga ganong side. Or kaya after work, pupunta ng bar and then makipag-hook up sa mga businessman and mga ganon. Mga ganong Mga roles. trip. Yung mga seductress. Grabe, Seductress grabe. pero corporate. Oo, yun, yung mga ganon. If ever na yung buhay mo gagawing parang gagawa ng yung MMK na reenactment, sinong artista yung gusto mo mag-play sa'yo? Oh my God. Ang hirap nun wala akong maisip. Ngayon lang kasi tinanong sa akin yan. Wala akong maisip. Parang, siguro si na lang. Si Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Pwede. She has the range. Parang pwede siya. Or kaya si Sura Miras pa. Uy, crush ko yun. Si Sura Ramirez. Pwede rin. Ano magiging genre nun? May konting drama, most comedy. Drama. Siguro drama pagdating sa love life. Ah, Oh. I mean, yung kwento naman ng buhay ko is chill lang naman. Hindi naman siyang ganun ka controversial. buti tanggap ng like family or friends. Oo mo. naman. Alam nila lahat, like whole family and Oo, alam nila lahat. Like yung lang, sila mama lang, yung immediate family lang. Pero yung ibang mga, like yung mga relatives na iba, yung iba alam ko hindi nila tanggap. Parang hanggang ngayon, nagugulahan pa rin sila bakit ko pinasok yung industry na to. Kasi nakilala ko as simpleng babae. Ganon. Di ba nga nagtitrending ngayon yung parang, yung Superbook. Superbook. Yung parang religious, kasi siya. Wait, ano ka sa Superbook? CBN. hindi ako parang umarte kasi ang kwento nun is, may nag-approach lang sa akin, parang nakatambay kami dun sa Fincoa, dun sa classmate ko nung high school. Binisita ko siya. Tapos, may nag-approach sa akin taga-ABS-CBN na, pwede ba gawin mo to, ganito, ganyan? Yung action na yun. Pero iba kami. Wait, kailan to? Like, so nasa Superbook ka pala? Hindi siya mismo yung sa song na yun. Yung parang intro? Oo, yung intro yung parang nag-action, di ba? May mga teacher, may security guard, may mga kung sino-sino, di ba? Ganun Okay. siya. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli
Tapos, ginawa ko naman kasi ayaw nung kaklase ko that time. So, no choice ako. Parang nahiya ako. Ano pinagawa siya? Hindi ko pa ata nakikita to eh. Yung, sa song kasi siya, yung Aha. ano. Parang Bible song. Oo, Bible song siya, tapos pambata. Jesus sa krus, ika'y namatay, ay namatay. Tapos, ang layo ng mukha ko noon before. Kasi yung payat-payat ko noon sobra. Tapos, parang medyo maitim pa ako noon. Yung, ang dark ng skin ko noon. So, parang sabi nila, grabing glow up daw. Yeah, kitang-kita naman ng glow up. Pero ano talaga ako, sobrang simple kong babae before. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Yun yung sabi nila. At saka sabi ng mama ko nung elementary ako, soft-spoken. Noon. Pero ngayon iba na. Spoken ka pa rin ako ngayon. Oo. Noon yun, pero ngayon hindi na. Syempre, yung pagiging mahiyain din kasi parang nagkakaroon kasi siya ng disadvantages. Sa bagay. Lalo na sa work na to, hindi pwedeng maging mahiyain. So, nung nagsisimula ka lang ba, parang meron ka mga na-experience na struggle? Kasi syempre, dati, galing ka sa ganun. So, parang, how was it like starting out? Kung babalikan ko yung pagpasok ko dito sa adult industry, kasi di ba nagsimula lang ako as yung sa mga cam show, sa mga foreigners kasi ganyan. Sa cyber, parang ginusto ko rin naman. Parang nagiging, hindi ko alam eh, parang kala mo inborn na parang kahit hindi mo ako turuan, parang alam ko na yung gagawin ko. Parang ang galing lang. Kasi dati yung work ko kasi di ba as an escort before. Marami akong client na nagsasabi sa akin na sobrang simple ko, ganito kausap. Para lang tayong magkaibigan, magtropa, ganyan. Na akala mong magkaklase lang tayo. Pero pag once na nahiga ka na sa bed, para akong nag-change ng, alam mo yun, ng character. Yeah. Wow. Yeah. So, ganun, di ko kasi alam kung inborn ba to, parang hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin ako sa sarili ko. Mataas ang iyong Bakit? Ganun. PR skills. Hindi, I think it's a real rin talaga. Like yung charisma and yung real talent na maging comfy ka agad sa yung people. So parang you're saying na natural progression na siya. Yung parang... Hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. Kasi nga, introvert din ako. Okay. At yung work ko, kailangan ko ng PR skills, di ba? Kailangan kong kumausap ng iba't ibang tao. And kailangan ko makasilumuha sa iba't ibang tao. Pero at the same time, na gagawa ko naman siyang hindi maging ganun. Yeah. Sobrang laking tulong nung pagpasok ko sa theater before. Yeah. Parang nagawa akong mag-internalize and characterize ng, alam mo yun, kahit nga sabihin mo sa akin na kailangan magmukha akong kaawa-awa ngayon, kaya ko, ganun. O kaya magmukha akong maldita, kaya ko gawin. Parang into snap lang. Yes, pang-famas. Oo. Kaya malay mo. Kasi 'di ba yung pipeline ng like marami na rin naman tayong sexy star na ngayon nasa serious roles na. So malay mo, 'di ba? Pwede. How do you kasi syempre 'di ba yung work mo, so may mga gina-juggle kang mga promotion, side jobs ganun. How do you de-stress? Ano yung favorite way mo na mag-relax ganun pag like private time mo? Siguro ang hirap. Uminom. Drinking talaga. Oo. Hindi. Sa bahay naman, wine lang. Pang-relaxin. Nanonood ako ng movie. Netflix and... Okay. Or sometimes, nagkakaraoke. Sa bahay din. Ganyan. Mahilig ka din Sa mag-video. labas. Oo. Mga Pinoy talaga. Ganun siya. Pag once na kumakanta ako, parang nagiging stress reliever and exercise ko na siya at the same time. Ganun siya ka-satisfy sa akin. Ano yung alak na iniiwan? Yung parang aayawan mo na talaga. Yung parang alak na may trauma. Shit. Parang wala. Hindi, meron. Vodka siguro. Vodka. Ako yung, Or gin. ano yun? Yung MP ba yun? Yung gold. Ha? Yung emperador na gold, parang something. Yun yung, Brandy ata yung brandy ba whiskey, yun? oo. Hindi ko kasi Pero lahat naman, pag vodka, pag may halo, pag may mix naman, okay naman siya sa akin. Pero yung vodka, like yung absolute na straight lang, ayoko, magpa-pass out ako. Kasi ilang beses na rin ako nag-pass out sa alak eh. as in like, yung As in, blackout tulog ka talaga. Tapos, binuhat ako ng bouncer.
Sabi yun. Like, Naalala. Saan ka nagplakda? Like, sa loob ng club? Sa loob or ng club, like sa couch kami, tapos bigla na lang ako gumanon. At least sa loob ng club. Yung iba nakikita ko nga sa daan eh. Pero ano naman ako, hindi naman ako magiging ganon, magiging ganon kung hindi ko na makasama palagi yung partner ko. Pero pag ibang tao kasama ko, hindi ko kayang, kasi baka kung anong mangyari sa akin. Baka rapin, baka galawin pa ako ng hindi ko alam. Yeah. Dapat alam ko rin. Dapat may kasama kang trusted Oo. talaga. Dapat alam ko rin at gusto ko, di ba? Yeah. Para Kasi enjoy. may nangyari na sa akin ganun Oh, sorry to hear about that. before. Pero dahil nga, ako, tapak-tapangan minsan, sinampal ko talaga. Sinampal ko talaga. Ah, okay. Oo. So parang like yung pinagtangkaan ka, tapos like, Oo, kasi kami, parang magtutropa kami, tapos Aha. gano'n, talo-talo. Ayoko pa naman ng gano'n. So once na friend zone kita, or hindi na kita lalandiin, gano'n, or kaya dito sa industry na to, na friend zone kita, ayoko nang kakulab ka. yeah. Mahilig ka din yung sa parang mga club scenes, gano'n, yung mga clubbing, mga party-party. May mga marirecommend ka bang mga... Dati mahilig ako sa gano'n. Ngayon nagkakaedad na tayo. Gusto ko yung mga nakaupo na lang ng mga bar. At saka kasi ngayon, sa club kasi parang, minsan nakakapagod din, no? Yung mga, syempre parang ayoko, wala na ako sa point ng buhay ko na makikipagkilala ko kung kani-kanino. Like, tagasan ka, yung mga gano'n. First time mo dito, yung mga gano'ng tanong. Yeah, nakakapagod na yun. Tagasan ka, first time mo dito. Yung mga gano'n. Pero nung nagka-club naman ako before, hindi ako yung magalaw Mhm. sa club. Sobrang More on yung sa sitting introvert down. nga ako, di ba? Parang nakatayo lang ako. Parang ina-appreciate ko lang ng music, vibes lang. Hindi rin ako sumasayaw. Kaya nga nagtataka sila kung pinasok ko tong industry na to tapos hindi ako sumasayaw. Yung parang ayoko kasi nung gumagalaw masyado. Yeah. Pero pagdating sa industry na to, pagdating sa kama, kung saan sa ang parte ng kwarto, kaya kong gumalaw. Yun ang di ko pa rin naiintindihan sa ngayon. Kasi nung elementary ako, ayoko nang, alam mo yung PE class? Aha. Ayoko nang gumagalaw. Ayoko nung, Ano ba yung PE nyo? Kasi yung sa iba daw, yung PE nila, flute, like music. Kami kasi ballroom. depende. Pero naman sa amin nung high school, pa rin talaga may dance. Nung college, meron pa rin gano'n. Filipinian, Kailangan yung mo- mga Pinoy dances Oo, ba? kailangan mo pa Traditional. rin gumalaw. Like, yung mga cheer dance, yung mga gano'n. Nag-cheer dance ka dati. Hindi, ayoko nga eh. Ayoko nga pa, pero minsan pag napipilitan, sumayaw. Pag kinakailangan para sa grades. Pero hindi talaga ako mapapasayaw ng kahit sino. Pero siguro pag lasing. Ang dami. Ganun. Curious tuloy ako makita. Mag-clubbing nga tayo. Para makita. Para may kasabay ako sumayaw. Pwede naman. Pag sobrang walwal na talaga. Pero pag yung mga pasimula pa lang yung gabi, mukha daw ako masungit. Pero hindi naman ako plastic na tao. That's good. Pag dating naman sa mga friendships and hindi naman ako ganun. Galing lang ako makisama. Pero kapag ayaw ko sa isang tao, talagang, nag-ghost ako, yun yung pangit sa akin. Approachable ka naman eh. Like, yung first meet natin, very Talaga? approachable ka na. Bakit? Meron ba nagsasabing hindi? Wala naman. So far, wala naman. Parang ako yung nag-start mang-ghost pag ayaw ko sa tao. Pero sinasabi ko rin naman bago ako mang-ghost kung bakit ayaw ko sa tao. Pag hindi vibe yung energy. Oo, lalong-lalo na. At saka pag inaalok ako ng mga drugs, ayaw ko ng ganun. Okay. Hanggang alak lang ako, tsaka yun. Hindi ka into chem fun. Parang ganun. Okay. Curious ako. Kasi di ba, syempre, kahit na 3 years ka pa lang na sa content creation, no? Syempre, medyo kilala na yung name mo. Have you ever encountered yung mga awkward or like funny experiences in public? Like pag na-recognize ka? Wala naman. Wala masyado. Wala Never ka pa naman. namang na-hassle or like sa restaurant, nakilala ka or sa mall, gano'n. Hindi naman siya hassle. Parang, pero naman ako, parang yung mga ganyan inaagapan ko naman. Like, pag pupunta kasi ako sa mall and sa mga public places, ako, face mask, and kapag kakain kami sa labas, nakakap ako para, syempre, pagkasama ko yung family or friends ko. Kasi may mga friends ako na parang, alam mo yon na
tanggap nila yung work ko. Ay, di, tanggap nila kung sino ako, pero yung parang yung work ko ayaw nila. So, minsan ganun yung ginagawa. Kaya you keep it discreet na lang. May nanligaw na ba sa'yo na parang friend zone mo? Oo. Meron akong client before na niligawan niya talaga ako. Tapos, ayoko talaga eh. Kasi, sabi ko, ayoko boyfriend ng client. Kasi baka isipin sa akin, yung mga binibigay niya sa akin, yung mga pera or is ganun yung dati. Di ba? Pinipera ko lang siya kasi nga yung work ko. So, ayun, friend-zone ko siya. Tapos, meron naman akong mga nami-meet na pinrenzone ko kahit hindi pa nila ako naka-collab or na-book, ganun. Kasi pag naging komportable ako sa isang tao, yung sobrang comfortable, kahit pa yung iba kong mga client na sobrang comfortable ako sa kanila na nag-share na kami ng life experiences, stories, pina-friendzone ko na lang. Kahit pa sabihin mong parang 1 million yung bigay mo sa akin. Hindi naman sa abo sa ganun, kahit pera, di ba? Ofera nila ako in exchange of sa kwarto. Ayoko na talaga. Ano bang type ng guy yung hanap mo? Yung attractive para sa'yo? Dati kasi, gusto ko talaga yung medyo bad boy look. Yung mga rugged, gano'n. Oo, gusto ko yung mga gano'n kasi sexy siya for me. Aha. Dati yun. Pero ngayon, ano na? Gusto ko na ng mga mature. Gusto ko ng mga 40 plus. So, Gusto ko ng yung mga daddy na nagtatrabaho sa corporate, so mahilig ka talaga sa mga Hindi ako corporate. into samahan nila. Hindi naman sugar daddy. Pero mas gusto ko talagang yung mga gano'n. Yung aura nila. And matured, syempre. Yeah. Marami ka na bang naka-collab na guys before? I think yung huli kong napanood na collab mo is yung with Miss Kankarot. Pero sa guys, kasi, mapili ako. Okay. Oo, kumbaga parang dito sa industry parang 5 pa lang yata sa loob ng 3 years. So, tanong ko lang so confirm ko lang if are you straight or bisexual? Kasi di ba may girl-on-girl videos ka. Wow. Are you more into girls ba? Kaya mas mapili ka sa guys? Or is it... Hindi, siguro sabihin na natin na bisexual ako. Okay. Kasi nanonood din naman ako ng mga G2G. And yung mga boy and girl. Yun. So, parehas naman ako naaaraw sa dalawa. Maaga mo ba na-realize na bisexual ka? Oh my God! Meron kasing before ng may mga friends ako before. And parang nangtitis lang sila na parang mahalik, ganyan. Or nagsimula ito sa spin the bottle. Ganon. Tapos nangtitis yung mga friends namin na, yun, kiss. May mga ganon na. Tapos hanggang sa nag-club kami one time. And parang mga lasing na, syempre. Club, so ibig sabihin parang college na ba to? Or like Oo naman. working ka na? Oo, Okay. college na. Tapos, nagkayayaan mag-CR. Aha. Tapos yung isang friend ko na girl, parang tinulak niya ako sa loob ng CR. Tapos, sabay hinalikan niya ako. Yun. Tapos, hindi naman palagi. Parang, tinatago ko pa rin sa sarili ko yun before. Anong naramdaman mo nung hinalikan ka? Sobrang, thrilling. Oo, kasi hindi ko pa naman, hindi ko pa naman na-experience before. Are you open to creating more videos with girls? Actually, mas gusto ko nga mas maraming girl-to-girl content. Oh my God! Para mas ma-explore ko pa. Kasi di ba ngayon, mas marami ako yung with talaga yung usual partner ko. Mas gusto ko rin na meron din akong laging ka-partner din na girl. Mas prefer mo ba ng yung solo na girl and girl or merong lucky guy na i-FFM nyo? Parang mas gusto ko ngayon yung FFM. FFM. Kasi may try. Para may thrill naman. Kasi di ba meron na akong mga collabs na solo lang kami. So, mas may thrill siguro kung sa content ko gagawin yung FFM. Siguro last few questions. Sige. Ano ang laman ng wishlist mo? Okay. Wala na akong ibang
hihilingin pa sa material na bagay kasi madali lang naman makuha yan. Siguro ang gusto ko lang naman hilingin is syempre number one, good health. Dahil sa industry na to, marami nagkakasakit. Pangalawa is, ayoko ng mga issues, yung mga plastikan, and ayoko ng sinisiraan ako. Yun. Kasi sa loob ng ilang taon din, sobrang stressful din ng work. And ako yung parang buhay na patunay na hindi siya ganun kadali. Yeah. Yung work na to. Kasi marami nag-chat sa akin na, turuan mo naman ako, ganito ganyan, paano ba mag-sign up, paano ba pumasok. Siyempre kung ano naman ako, kung tarantado naman akong tao, hindi ko lang bibigay basta-basta yung info kung paano pumasok. Preparahan ko pa sila. Nagkaroon na naging coach bigla. Pero hindi, ayoko. Kasi ayoko talaga mag-encourage na pumasok yung ibang tao dito. Kasi nga, hindi ganun kadali. Parang kailangan talagang handa yung dibdib mo sa Alam natin. mga mangyayari and issues. Kasi hindi may iwasan yung mga inggitan, mga siraan. Lalo na sa industry na to, sisiraan ka na may sakit ka kahit wala naman. Yun ang talaga yung totally no. Yun. Is there anything na you're looking forward to? Like, date, travel, vacay, something na excited kang, Ngayon, mas excited ako sa work. Kasi maraming mga bagong work na like, level up. Hindi lang sa paggawa ng content, adult content. At syempre. something to watch out for. Oo, hindi ko na sasabihin ngayon kasi baka maudlot. Hindi, Yeah, pero yeah. kung, ayun, maraming aabang talaga. Maraming aabang. And gusto ko rin talaga more collab sa iba. Lalo na yung mga groups, mga gano'n, like FFM, MMM. Gusto ko rin. So, wishlist ko kasi yung mga ganyan. Like, anong klaseng group? Like, orgy? Oo, gamba, mga ganyan. Marami talaga. Mas maraming girls, mas maraming guys? Siguro pantay na lang para fair naman. Para lahat pwede. Oo. Sige, invite kita sa mga ano. Kasi hindi ko pa siya try. Siguro, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magmamadali na matry yung gano'n. Siguro may time for that. At paghanda na talaga yung mind and body. Kasi di ba pag gumawa ka naman talaga ng content, yung hindi lang naman yung preparation sa like yung pag-record. Yeah. Kailangan yung mind and body rin, kailangan handa. Yeah, definitely. Alam natin. Yun. Ang daming sinasabi. Sige, final, message or something. Isa lang naman sinasabi ko sa lahat ng tao na kagaya ng sinabi ko kanina, hindi nga madali yung pagpasok dito. Kailangan, handa talaga yung... Kasi hindi lang naman sarili mo Hindi Tama. naman lahat ng pamilya, katulad ng pamilya ko, na parang okay lang sa kanila na pumasok sa ganitong industry. Pero yung iba kasi, di ba, baka kung saan pa mapunta yung pagpasok sa industry na ito. Yung iba kasi nabubulag din sa pera. At akala nila is malaki yung kinakita dito, pero hindi naman ito. Ano pa rin siya, hindi yung pagpasok sa adult industry, it's not an easy money. Hindi talaga siya easy money at all. Kasi syempre, dugot pawis din yung ginagawa namin. Ganun. So, ayun, bago kayo pumasok sa industry na to, pag-isipan nyo muna mabuti. At alam naman natin na maraming mga tao, marami kayong malilibog. At aminado naman ako na malibog din ako. Ayan. Kasi nga, palagi nga ako nagsasarili. So, ayun, gamit din ng utak. So, yun lang.